Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, Secretary Chudoro kinasuhan in perjury ang duwang babaeng pulis. Supreme Court ibinasura ang petisyon kan Duterte Youth na pugulon ang Comelec sa pagkansila kan sa indang registration. PNP nangangaipong niya ni naaboton sa 6,589 na mga bagong pulis. Pumilika target na matapos ang pag-imprenta kan baluta kan BSKA sa bulan kan Disyembre. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, kampo ni Senador Escudero naghagad nin extension sa Comelec para man isumitian sa iyang affidavit. Ex-DOTR SPAC sa Moon Ilagan pinag-numrahan bilang bagong PCO o PCO. Yara mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga katugang liwata, marahay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pwedeng ipa-aresto kan International Criminal Court si Senadora Ronald Batu de la Rosa kapag hinagad ini kan prosecution mantang pinagalat ang resulta kan investigasyon sa partibismo kan salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte sigun sa ICC Accredited Assistance to Counsel Cristina Conte. Iyan ay pinagpahayag kan sudma
Siguna sa pahayag sa presente, sinabi ni Conti na nakikipag-ulay na ang ICC sa mga health expert manungod sa kondisyon ni Duterte kung kakayanon kaning magatubang sa parte kan investigasyon o sa parte mismo kan pagkakaygunim bista na resibi naman kan tribunal ang resulta kan pag iimbestigar sa dating presidente kabilang na sa iya mismong psychiatrist si De La Rosa Chief kan Philippine National Police ni Duterte asin nanginot sa madugong gyera kontra droga kanasambit ng administrasyon. Sabi pa man ni Conte, perming nababanggit ang pangaran ni De La Rosa sa kasong crimes against humanity laban kay Duterte asin man iya duman sa ICC. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata nagtagama ang Office of the President dinaabuton sa 158 million peso para sa mga lugar na matinding tinamaan kan magnitude 7.4 na linog duman sa parte kan Davao Oriental. Personal na pinagbisita kan presidente ang probinsya asin pinagiling ang tunay na sitwasyon asin kondisyon kan mga namamanwaan na naapektaran kan makusog na linog na nagtama kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes. Sa gidibong situation na briefing pinag-anunsyo kan presidente sa mga local official ipinagtagamang pundo kan Office of the President bilang tabang sa mga naapektaran kan nasambit ng linog sa mga lugar kabali na natawanin pundo ang Mati City, Manay, Banay, Lupon, Tarragona, Banganga, Buston, Katiel, Caraga, San Isidro, asinman Gobernador Generoso. Sinabi pa man kan presidente na nasa mga lokal na gobyerno kung paano gagamiton ang pundo, pero ang iba subuot pano sa ginigibong ginigibong kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan kan mga barata sa lado nasyonal. Bukas si President Sara Duterte na ipabusisi ang sayang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth salin kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ini ada pinagapayag kan opisina kan presidente o vice presidente. Ipinagapayag kan vice presidente kana puto na kung ano ang sa iyang reaksyon mapadapita sa pagsirip ni Remulla kan sa iyang salin. Sinabi kaniya na kinakaipuan na digdi ibugtak subuot sa atubangan asin pag-adalan niya nin maray anda nasambit na nga kaurutad. Alagad tinawan doon ka nasambit na nga vice presidente na digdi bukas an sa iyang opisina sa nasambit na nga opsyon digdi gigibon bilang parte kan ombudsman na sin BP Sara Duterte ada pag-uurulay sa maabot na aldaw kan na Sabado asin na iyanda ada pinag-anunsyo ka na bagong ombudsman digdi pinagapayag ka na sambit ng vice presidente na ada sa iyang salin kung kinakaipuan na ilingon na asin hagadon iyan kinakaipuan niya nga itao asin man ipapa sa publiko. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinasuan ni Secretary Chudoro anda nasambi ni Marikina First District Representative Marcelino Chudoro ni na perjury ang duwang babaeng pulis. Nasambit ng duwang babaeng pulis anda nakadistino bilang close and security kaidto asin kan siya alkaldi pa sana. Sinabi ni Abogado Alma Malyuga, ang abogado kan congressman na isinampa ang kaso sa Manila Prosecutor's Office nin huli kanda subuot pag
imbento ni na mga istorya para digdi raotundaan pangaran kanda congressman. Tinaawan doon kanina mayo nin basihan an isinampa kana mga inirereklamong pulis sa parte kan Department of Justice laban man kay Teodoro. Tiwala si Teodoro na maibabasura ang kasong rape laban sa iya mantang desidido ining iporsige ang perjury case laban sa duwang nasambit ng pulis na babae. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ibinasura ngunyan kan Korte Suprema an petisyon kan Duterte Youth Party List na nagahagad na pugulon an Commission on Election o COMELEC sa pagkansila kan sa indang rehistrasyon sigun sa Supreme Court na kinakaipuan na dirigdiya sa inda mismong o pinagpayag kanina sa inda mismo nga pinagsayumahan o binasura ang mga kaagadan kanasambit ng party list para man sa temporary restraining order, rate of preliminary injunction, asin man status quo anti-order, igwanin na Gis Diaz and COMELEC na magsumiti kanda committee sa petisyon kanda Duterte Youth magigirumduman nagsumiti ang nasambit ng party list sa Korte Suprema ninuliman kan pagkwestiyon kan resolusyon kan Commission de Eleksyon an sarong resolusyon an pinagpaliwas kan second division kan Hunyo 18 kun sa ina kinansilaan sa indang registration asin saro naman na ipinagpaliwas kan COMELEC and Bank kan Agosto 29 na nagbabasura sa motion for reconsideration kan Duterte Youth. Pinagkukonsidera kan Duterte Youth na ang sa indang ruling maikukonsidera na saro daang grave abuse of direction nakakuha ni natulong tukawan ang nasambit ng party list matapos na makakuha ng 2.3 million na mga boto kada Mayo 2025 election. Sa iba pang detalyes kan bareta, pinag-anunsyo kan Philippine National Police o PNP ang pagbukas nindanin aplikante kan 6,589 na mga recruits sa ngunya na taon basado sa PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na ana mga interesado mga aplikante pwedeng tuyo sa indang mga local police station o pwedeng gibon ning online. Importante na sarong Filipino citizen asin nakapasa sa body mass index, psychological, drugs asin man physical test sa isinagibong o isinasagibukan PNP. Anasambit ng bilang ada pinagtagama para sa manlaylay ng mga regional offices asin national support units. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, target ngunyan kan Commission on Election COMELEC na matapos sa gudnang bulan kanda Disyembre ang pag-imprenta kanaabuton sa 92 milyones na mga baluta para man sa Barangay Sangguniang Kabataan SK eleksyon na para man sa masunod na taon. Basado sa COMELEC Chairman George Garcia na pwedeng kaibanan na ang verifikasyon sa printing kan sa indang katawan kan bulan kan Disyembre. Paliwanag pa man kaniya, pinagpunan na ninda ang imprenta mas kinangani na katalaan na isagibo ang perilian sa Nobyembre 2, 2026 para maiwasan ang pagpatong kanda preparasyon sa inot na bansang Moro parliamentary election. Mantang sa bulan kan Pebrero kanda masunod na taon, target ang nagkapira na matapos ang pag-imprenta kanda baluta parmahan sa bansang Moro election. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, naghirit nin dagdag na panahon na ang abogado ngunya ni Senador Ches Escudero para makapagsumiter kan affidavit sa Commission on Election. Ini may relasyon sa investigasyon kan COMELEC mapadapit man sa 30 million pesos na donasyon kan
kay Escudero gikan mismo sa kontratista na sangkot sa flood control project. Tinawan doon kan COMELEC chairman na si George Garcia na naghagad sa kudnang aldaw kan Miyerkules o sa aga Oktubre 15 an abogado kani asin na matao kan na mga pamilis. Enot nang ipinagpahig kan COMELEC na nakaresibi si Escudero ning campaign donation kan 2022 eleksyon gikan kay Lawrence Lubiano and presidente kan Centerways Construction and Development Incorporated. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga maiinit na bareta sa BBS-FM Naga, pinag-numrahan bilang Undersecretary kan Presidential Commission Office PCO si dating Department of Transportation DOTR spokesperson asin dating Cainta Rizal Mayor Mon Ilagad. Pigpaliwanag ni PCSO Secretary Dave Gomez na bako unadain niya reribayan na spokesperson asin press officer si Claire Castro. Maging party lang si Ilagan sa PCO asin kay banan si Castro. Si Ilagan ang 3-term na alkalde kan Cainta Rizal kan 2004 sagud ng 2013 naging tagapagtaraminikan United Nationalist Alliance una party ni dating Vice President Jejomar Binay. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, nakisumarong unyan si Miss Universe Philippines 2022 si Listy Cortez sa mga biktima kan linog duman sa Cebu asin Mad sa Davao Oriental. Nagtao ini na financial contribution na nagaabot sa 5 milyones pesos sa paagiman kan non-governmental organization kung sa inda digdi tuminabang duman sa party kan Cebu. Mantang dagdag naman na 5 million pesos ang itinao na kumpanya kana mga biktima kana linog duman sa party mismo kan Davao. Anasambit ng kantidad gikan sa party mismo kan beauty company ni Celestia na Asul kung sa ina kaibanan siyang nagsulong asin ni British philanthropist Jonathan Sterling. Nagtutubod man ang kumpanya kaniya sa saindang followers na mataw nintabang sa mga biktima kan linog duman sa party mismo kan Cebu. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 158 milyones na tabang pinansyal ada ibinaba kan na opisina kan presidente sa mga LGU duman sa party mismo kan Davao na grabing apektado kan sambit ng linog sa kabilugan na 158.3 milyon pesos na kantidad na tabang pinansyal na itinao ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na gobyerno gikan duman sa Davao na grabing naapektaran kan pinagsasabing 7.4 magnitude na linog. Tinawan doon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na 50 milyones pesos kani para maun sa Davao Oriental, 10 milyones pesos para man sa Mati City, 15 milyones pesos naman sa Manay, Banaybayan, asin man sa party mismo kan Lupon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagpatanid si Deputy Speaker asin Antipolo City Representative Ronald Ronnie Puno na may posibleng pangraraot laban kay dating Speaker Martin Romualdez antes na ini mag-atubang sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sigun ki Puno, bakong magayon ang nagtsempo kan mga akusasyon mapadpit sa subot korupsyon sa mga proyektong Farm to Market Road FMR sa Leyte ninulitab sa aldaw ngunyan ana pagatubang ni Romualdez sa ICI o ngunyan na aldaw.
para simbag kan mga kaputa na mapadapit sa sinasabing maanomalya mga proyekto. May mga report na sinasabing may overpricing asin sa lang paggamit kan pundo sa mga FMR project duman sa parte mismo kan Leyte. Alagad sigun kipuno sa ditlang an mga proyekto ani asin nag-agi sa kakaigwa ni busising pag-aadal kan Department of Agriculture DA asin kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinagpagirumdum ni puno na farm to market road para sa gabus na mga parauma bako lang para sa parte mismo kan paroy, kaya may karapatan an maski sisay na komunidad na makinabang sa nasambit ng bagay. Sinabi pa man kanina garuman sa na may taong nagtutukdo sa iba pang makaiwas sa saindang mga pananagutan. Pigkundinarman kani an paagi ka na pag-report ka na mga barata ninuli ka na subuot daidaa nakuha ang lado kan mga pinag-aakusaran subuot ka na maghabol na lang an mga paliwanag nagkuryat kana maraot na impresyon. Sigun paman kipuno da inipatas asin na bako lang Kerumaldis kundi pati naman sa iba pang mga opisyal na posibleng masangkot sa nasambit ng mga anomalya. Iba pa nga detalyes kan mga barata na nga pudan ngunyan ang Philippine Coast Guard sa indang Chinese counterpart na igalang ang lay sa kadagatan asin man siguraduhon na ligtas ang gabus na mga lulunudan pandagat duman sa West Philippine Sea. Tinawan doon kada Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban na ada pagbalga kan China sa mga international na kasunduan malinaw na dai pagbisto partikular na kan 1972 Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at the Sea sa pariyong pinagapermaan kan Pilipinas asin man kan China ada international na o ana intentional na pagbangga kan barkong pandagat sa sarupang barko na legal na naglalayag ada bako lang pagbalga sa international na lay kundi pagtalikod sa objeto kan Coast Guard bilang tagapagataman asin kaligtasan kan kadagatan. Nagpatanid man si Gaban na kung mismong mga Coast Guard na nagbabalga sa batas asin na nagbubunga nin peligro sa buhay asin man pagsasadiri sa kadagatan si isay pa malalauman na iyo ana masalbar sa mga yaon sa kadagatan. Sinugo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard PCG na magluwas ni na posisyon kasunod kan paniga bagong pag-atake kan China sa mga barko kan Pilipinas duman sa West Philippine Sea. Iyan kasunod kan panibagong insidente kung saan pinagtuyong banggaon kan Chinese Coast Guard ang barko kan Philippine Coast Guard. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal siniguro ngunyan kan Malacanang na daiya pupugulan asin daiman ninda tatawanan ni na atensyon ada kan gobyerno ang mga kilos protesta basta ini isinasagibunin legal na paagi ini sa tauman kan nakaambang mga serye nin mga protesta kan manlaylay na mga grupo kasumpay naman kan kontrobersiya sa flood control project farm to market road asin iba pang issue ning korupsyon. Basado kay Presidential Communication Office Yusek Claire Castro magdadanay nasibot si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasiring sa mga nagkakaigwa ni distroso kan mga nakaaging mga kalamidad arog na sana kan nangyaring linog asin man pagbabaha. Nakatalaan kayang magsagibunin kilos protesta ang grupo kanda kabataan sa Minjula sa October 17 mantang ana mga grupo nga mga parauma masagibuman kan sa indang kilos protesta sa liwasang Bonifacio sa maabot na Oktubre 21. Sinabi ni Castro Mayo ni na nagkokontra sa mga ini na magsagibo kan pinagapod na
na rally alaga dapat dai an mga iniya makiya bali sa anuman na klase nin kariribukan. Kana puton mapadapit man sa kontrobersiya sa payag ni Congressman Kiko Barsaga na kulang sa pansin. Nagaruwa nangangapudan subuot nin pag-aklas. Sinabi ni Yusek Castro na dapat papanaguton ang sisayman na minabalga sa lay. Dagdag pa man ni Yusek Castro daina pinagtatawanin atensyon kan presidente an anuman na klase nin pamumulitika ngunyan asin imbis nakapokus ini sa iyang trabaho asin pagtabang sa mga namamanwaan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinahayag niya ni House Speaker Faustino Boyi D3 na ada 6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026. Iyo ana ika-44 na prioridad na prosopisto gikan man sa lidak ana nagsiserbing galugod kana bagong Pilipinas reform agenda ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Basado kidi nakapokus ang budget sa pagpapakusog kan edukasyon, salud o anda health asin serbisyong pangkomunidad. Pinakadakulang pundo na pinagtagama sa edukasyon na igwanin 1.281 trillion pesos. Iyan haros katumbas kan 4.1% kan GDP. Siniguro man ni D na kada proyekto sa budget ang nakapokus sa mga lugar asin sektor na grabing nangangaipong niyan katuwang kana hababang kapulungan ada Chief Executive sa pagtulak kan mga reforma sa paagiman kanda lidak kabali sa mga prioridad kan lay iyo ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act, Disaster Risk Financing Framework, Pantawid Pamilya Pilipino Program Act, batas para man sa Department of Water Resources, National Land Use as in Waste to Energy. Dagdag pa kani ang prosopistong fair use of social media sa perilian modernization kanda Bureau of Immigration Presidential Merit Scholarship Program asin an Magna Carta for Barangays. Gabos ini party kanda obeto na makamtan asin mas pang mapakusug makatarungan asin na inklusibong pagpapaasenso para sa mga Pilipino sigun paman ki Speaker D. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal sa butong 287 ada affirmative, 12 negative asin na 2 ang nag-abstain. Aprobado sa third and final reading ang prosopistong House Bill 4058 asin ada 2026 General Appropriation Bill o GAB basado sa record kanda plenary anda 2 nga nag-abstain. Iyusin da Congressman Harold James Duterte asin Congressman Kiko Barsaga. Sigun ki House Committee on Appropriation Chairman Congressman Micaela Swansing na ang 2026 General Appropriation Bill and responsive sa pangangaipo kana mga namamanwaan na talagang ipagmamalaki kana 20 Congress. Tinawan doon ni Swansing na ang 255 billion pesos na pundo gikan sa flood control project and pinag-relocate sa tulong mga importanteng sektor na ipinagapayag kanda presidente na si Bongbong Marcos. Ini salado kan edukasyon, health asin man agriculture. Siniguro man ni Swansing na mayo nin mga proyekto sa flood control tulay asin iba pa na uhuguton sa ANA program appropriation dai kabali sa 6.973 trillion pesos ang pundo para man sa UA. Mayo nin pundo ana ang program appropriation sa 2026 budget. Sabi ni Swansing nasa iyang sisiguradoon sa laog kang Kongreso dai maabuso ang UA sa 2026 asin man sa masudod na mga taon.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal, nakakuha anda Anti-Money Laundering Council AMLC nina ikaanom na freeze order gikan sa Court of Appeals na naga-suspendi sa 39 bank accounts kasumpay kan investigasyon kan subuot maanomalya sa mga flood control project kan gobyerno. Kabali man sa freeze order, iyo anapat na insurance policies asin 59 mga real estate properties na residential, commercial asin agricultural na konektado subuot sa sarong dating halangkaw na opisyal na may papel sa procurement kan mga proyekto. Puon kan inot na freeze order kada September 16 maabot na sa 1,671 na mga bank accounts, 58 mga insurance policies, 163 na mga lulunadan, 99 real properties, 12 e-wallet accounts, ang na-praise kan commission na may kabilugan na kantidad na pinagkakarkulong 4.67 billion pesos. Sabi ka na AMLC Executive Director Mateo David, pinagpupugulan ninda ang paggamit ka na mga pagsasadiri na pwedeng may pagkasabot sa legal na o illegal na gibuhon o mga trabaho tangani man na maprotektaran ang pundukan banwaan asin siguraduhon na digdi makaustisya asin transparent na mga proseso. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag kan bagong manumrahan na officer in charge kan Department of Justice na si Frederick Bida na nagpapadagos paman ang investigasyon mapadapit man sa flood control project anomaly. Sa presente, nasa 7 katao ang pinagkukonsidera kaning protected witnesses na nasa provisional status para man sa case build-up kana nasambit ng kumpanya. Kabali digdi ang mag-agom na Corley Arsin na Sara Diskaya na digdi nagkapirang bisis ng pabalik-balik sa opisina para man sa pagdulkan sa indang mga naaraman sa korupsyon. Alagad, sigun ki Justice Officer in Charge sa Bida, daipa subuot nauugma ada departamento dapit man sa sindang mga nakakalap na mga impormasyon gikan sa mag-agom na diskaya kung sain daipa kontento iniya sa mga inilalatag na naaraman sa pagkakasangkot sa mahiwas na issue kan korupsyon. Mantang sa iyaman na pinagsayumahan na nag-tell all ana mag-agom na diskaya sa saindang pag-abot sa partibismo kanda departamento kana mga nakalis na mga aldaw. Dagdag pa kani, nagsayuma man na magtaon in detalye anasambit ng opisyal sa kung anong impormasyon an sa indang nakakalap. Daisubot siya mapahayag kan mga itinaong mga pahayag ka na mag-agom na diskaya sa saindang pagpasiring duman sa Department of Justice. Sa iba pang detalles kita kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Formal naman na nagsumpa si retired General Rodolfo Asurin Jr. bilang bagong Independent Commission for Infrastructure ICI Special Advisor kana sudma. Siya ang nagpirit asin nagrevay kay Baguio City Mayor Binamin Magalong na nag-serbi sa Ladukan Komisyon nin haros 2 semana matapos mag-resign sa iyang posisyon matapos magsumpa bilang Special Advisor kan Independent Commission for Infrastructure ICI. Tinawan doon ni Asurin na isusulong kanian katotohanan dai asin bako sa paagiman ka na mga kaanggutan kundi digdi
ana hustisya. Dagdag pa kani obeto kan sa iyang posisyon na maibalik ang tiwala kan publiko sa mga proyekto kan gobyerno sa paagiman kan tapat na investigasyon asin na pananagutan kan mga nagkasala. Mantang ipinagpahig ni Azurin na ngunyan na simana ang nakatalaan na i-validate kan komisyon ang isunumiti 421 mga Goose Flood Control Project kan Department of Public Works and Highways o DPWH subuot manginginot sa pagdokumento iyo ang technical field engineers base sa pag-iimbestigar kan ICI poon kan 2016 sagkod ng 2024 aabuton sa 261 na mga sinasabing hinihiling na mga flood control project sa Luzon, 109 sa Visayas ayon Iguaman ng 51 asin man duman sa Mindanao. Ini ang sa indaman ng mga pinag-iinspeksyon sa mga masunod na mga aldaw sigun paman ki Azurin. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal nakatalaan na magatubang sa unag atubang unya na aldaw sa pagdangog kan Independent Commission for Infrastructure ICI si dating House Speaker asin man Leyte Congressman Martin Romualdez kasunod kan investigasyon na ipinadara sa iya kan komisyon kan nakalis na simana sigun sa ICI spokesperson Abogado Brian Husaka. Digdi niresibin ni Romualdez and imbitasyon asin nagpayag kan sa iyang preparasyon na mag-abot tanganing makisumaro sa investigasyon na pinagigibungunyan kan komisyon kabali sa tatrataron o pag-uurulayan iyo ang mga kaputan sa pagdangog ang proseso sa pagbilog kan national budget kan siya iyo pa nagkakaput bilang speaker kan kamera sharing man ang mga detalyes kan mga budget allocation para man sa mga flood control projects na isinagibo sa irarom kan sa iyang liderato. Mantang hinahagad man kan komisyon sa Regional Trial Court na ipasite in contempt si dating Congressman Saldi Cu kan ako Bicol Party List kun liwat ining dai maabot asin mag-atubang sa pagdangog kan komisyon ngunya na aldaw. Sigun ki Usaka ang tagapagtaram kan komisyon pwedeng magresulta sa pagpaluwas kan warrant of arrest laban ki Congressman Saldico in kaso magluwas ang korte kan contempt order basado sa report da ipaman nagsisimbag siku sa subpena na ipinagpadara kan ICI yan kasumpay kan investigasyon sa subuot maanomaliyang flood control project. Ang iba pang mga detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin man sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, dagos-dagos asin din nagpupundo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Bicol sa pagtao kada suporta asin pangangaipo kan mga pamilyang Bicolano nagarabing na distroso asin na tinupok need mga kalayo ana sa indang mga residensya sigun sa impormasyon kanda opisina kanda DSWD basado sa datos sa kan sinambit ng ahensya o minabot sa 24,807,552 pesos ang kantidad na tabang nasa inda mismong na itao para mada sa mga pamilyang nagkasuruluan sa intirong Kabicolanda sa panginginutian kan DSWD Bicol Regional Director Norman Laurel na ipaabot kan sinambit ng ahensya ang mga food
asin non-food items sa mga pamilya nga nasuluan puon duman sa party kan Piodoran Albay sering man sa magkasurway na insidente nin kasulo na na-record sa party mismo kan San Felipe asin man Mabulo sa siyudad Canaga sering man sa San Agustin sa Banwaan kan Pili probinsya ni Camarines Sur ang serbisyo kan DSWD sa party kan mga Bicolano party kan sinda nga misyon na siguraduhon na epektibo asin namamati kan nasambit na mga pamilya na naapektaran sa lado kan kalamidad o sa paagiman kan kasulo and kalinga asin pag-ataman kan gobyerno. Yan basado man sa direktiba na ipinagpaluwas ni President Bongbong Marcos mantang sa tao kan nasambit ng angat kinakaipuan kan sa indang opisina ana liwat na makapagtaonin na serbisyo sa party mismo kan mga Bicolano tanganing liwat na maiangat ang buhay kan mga Bicolano na nagkaigwa kan pagmati sa mga nangyaring kalamidad o kasulo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado lokal mga residentes kan Naga na mayong sadiring daga posibleng maging benepisyaryo kan community mortgage sa program. Boyet Padere sa detalye. Luway-luway lang ipinapasunod kan LGU Naga ang mga programang nakapalaman sa community mortgage program. Ini ang programang magtataon ng pagkakataon para dagos ng maging sa kan mga residente ang dagang sa ilang PGS karan. Orog na itong mga konsideradong mga low earners sa pamilya. Sinabi ni Eric Salvino, Shelter Manager ng Housing Settlement and Development Office, padagos ang sa ilang ginigibong pakikipag-ulay sa komunidad para maaraman kung ang mga ini-qualified sinabit ng programa. Sinabi kanina na igwasin lang identify na tulong lugar na urban for community na pwedeng maging parte kang community mortgage program. Para sa BBS News, Boyet Padres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Maritime Casualty Investigation Training inilansarkan Coast Guard da interong Kabikulan. Formal na pinaglansarkan Coast Guard District Bicol ang Maritime Casualty Investigation o Investigation MCI Training duman sa CGDBCL Function Hall kanda Sudma segunda sa Coast Guard District Bicol. Maabot sa 42 na mga Coast Guard officer asin na non-officer personnel gikan sa manlaylay ng mga istasyones sa riyon kan Coast Guard ang nagpartisipar sa nasambit ng training na madurar nin duwang simana puon ka Sudma. Obheto kana nasambit ng bagay ang pagsasagibo ka nasambit ng aktibidad na mas pang mapa-asenso, mapakusog ang mga kakayahan kan mga partisipanti sa pag-responde sa kakaigwanin mga hamon sa mga insidente sa kadagatan. Kabali na ang investigasyon sa pagkakaigwa nin pag-aram kan mga kausa sering man pagrekomenda sa mga lakdang tangani man na makaiwas asin masiguro ang kaligtasan seguridad sa kadagatan. Ana Maritime Casualty Investigation Training parte kan inisyatibo kan Philippine Coast Guard tangani man na masigurong preparado ang grupo kan mga personel kaniya sa pagresponde asin insidente kan maritime casualty sa interong Kabikulan. Ta iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pag-iba kan OFW sa 4P sa housing programa ikinaugma ni Congressman Migs Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte. Darrell Banyas sa detalye. Ipinahayag ni Camarines Representative Migs asin Luigi Villafuerte ang sa ilang pag-umaw sa pag-iba kan mga OFWs sa expanded tambansang pabahay para sa Filipino program. Siring man sa rental subsidy initiative na mawat maibalyo ang mga informal sector families na nag-iistar sa mga peligrosong lugar. Ipinahayag ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling
nan pag-iba kan OFW sa 4PH bako sa nang simbag sa pangaipong istaran kundi pagmidbidman sa importanteng ambag kan mga migrant workers sa pagpauswag nga nasyon. Kasabay kay ni pinahayag kan Department of Human Settlements and Urban Development na malansar kan rental housing program katuwang ang mga lokal na gobyerno tangarig matabangan ang mga pamilyang kaipuhan na maiebakwar. Nagrekomendar kan mga Villa Fuerte na magkaigwanin maximum na 3,500 pesos na bulanan na rental subsidy para sa lambang benepisyaryo sa Lindungkan House Bill 1989 makakaresibin ng temporaryong ayuda sa arkila ang mga kwalipikadong ISS mantang pig-aandam ang sa ilang pagbalyo sa mga paharong na gobyerno. Ang National Housing Authority na ang mangingenot sa pag-aaram kan mga kwalipikadong benepisyaryo asin pagkikipagkoordinar sa mga ahensya tangarig maaraman ang mga lugar na pwedeng pagtugdukan kan mga housing project. Ang propesong ini kainot-inoting ipigtulod ni dating representative asin ngunyan Camarines Governor Elry Villafuerte na nagtalikod na kongreso bilang parte asin padagos na advokasya kan pamilya Villafuerte para sa dissenting istaran para sa lambang Pilipino. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Raiba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, gadaan an sarong pulis matapos na mabadil kanian sa iyang sadiri aksidente. Gadaan an sarong pulis na may ranggong Police Chief Master Sergeant PCMS 47 anyos na nakadestino sa Aviation Security Unit 5 kan aksidenteng mabadil kanian sa iyang sadiri mantang pinagpipreparar o pinapakaray an sa iyang badil. Alas 6:30 ni na pagkaaga kanda nagtalikod na aldaw napagaramad. Segunda sa parte mismo kana report na nakaabot sa parte kana PNP. Sabi kana Albay Police Provincial Office alas 8 na nin pagkaaga kan maresibi an impormasyon ali sa Legazpi City Police Station gikan sa mag-aguma na biktima kada sinambit ng mga pangyayari sa istorya subuot kan agum kan biktima nakadangog na lang siya nin naputok nin badil asin nahiling na lang kani an tama ni na badil sa tulakan sa iyang agum tulos man na naisugod sa biktima an sarhentong pulis sa ospital asin sina sa irarum pa kuta na sa operasyon alagad alas 7:40 o alas 7:54 nin pagkaaga kan kapariyong aldaw ini nagadan man giraray nagluwas sa resulta na tama sa iyang internal area o sa parte mismo kan sa iya mismong daghan an ikinagdaan kana nasambit ng biktima na hali man sana sa tama kan bala gikan sa iyang sadiring badil. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal o minabot sa 2,496 na mga Bicolanong examinees ang matrayumpong nakapasar sa sinasabing Career Service Examination na Pen and Paper Test kan Civil Service Commission Regional Office No. 5 na pinaggibukan Agosto 10, 2025 sa report na nakuha kan BBS digdi basado sa datos kan Civil Service Commission na Bicol sa kabilugan na 14,775 na rehistradong mga examinees, 13,587 lang ang aktual na nagkaigwanin examination, 92% attendance rate.
gikan mada sa 2,315 na nakapasar sa professional level asin 181 sa sub-professional level nakapariyo nga nag-record nin 18 passing rate. Isinagibo ana nasambit na nga examination sa 7 testing center sa Rion kinakabalian dyan ang Legazpi City. Daragado man sa Albay, Birak sa Catanduanes, Naga City, asin man sa Pili Cabardes Sur, Dait Cabardes Norte, asin man dumana sa parte mismo kan Sorsogon. Basado mismo sa Civil Service Regional Office 5, pwedeng mailing kan mga examinees ang listahan kan mga nakapasar sa saindang website. Ta iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot man sa 98,000 na kantidad kan Cash for Work program kan BIPAR Bicol. An itinao sa 25 mga parasira sa parte kan Kabikulad bilang partisipasyon kan mga parasira sa balik sigla sa Ilog at Lawa Basel program kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol. Matrayong pong ipinagdul ka na sambit ng ahensya ang total o sa total na 25 mga parasirang benepisyaryo ka na programa ang 98,750 pesos na kantidad kan Cash for Work program sa mga parasira na miyembro kan Mabini Fishermen Association asin iba pa nga mga parasira na yaon digdi sa parte mismo kan Kabikulad. Balik sigla sa Ilog Lawa program kanain siya nagtataba nga sa mga parasira na benepisyaryo sa paglinig pagpakaray kan na mga salog sering man kan mga lake o danaw tangani man na mapakaray an istaran kan na mga sira sa Brass Park installation man kaniya ilinubog mismo sa tubig ang mga benepisyaryo sa mga sanga asin mga kahoy na nagserbing iyo ana sinasabing istaran na asin manda paingaluan kan mga sira padagos na isinusulong nyan kan BIPAR Basel Bicol ang pagbalik sa pag-ataman kanyaman sa tubig asin pagpapakusog kan mga kabuhayan kan mga lokal na mga parasira sa bilog na Rion Bicol. Sa satuyang detalyes ngunyan kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa luwas kan nasyon. Sa satuyang mga barata sa lado international, gadan ang 42 katao matapos na mahulog sa bangin ang bus na sa indang pinaglulunadan duman sa South Africa. Pariyong mga Zimbabwean asin man Malawian national ana nagkagaradan sa insidente nangyari sa bukid na parte kan Limpopo province kan South Africa. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad nawaran subot nin kontrol ang tsuper mantang mahulog man sa irarum kan bangin sa kabukidan anasambit ng bus hali mismo sa Gibirha City sa Eastern Cafe. Asin man nagapaabot man nin pakikidumamay si South African President Cyril Ramaphosa sa mga nagkabarawianin buhay urog na sa mga sinasabing 7 mga aki pasana. Padagos ang investigasyon kan mga autoridad sa tunay na pangyayari kan pagkakaulog kan bus na nagdara nin 42 personas ang binawianin buhay duman sa South Africa. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang barata kita ngunyan sa kinabanin karawat o barata sa sports. Sa satuyang barata sa kinabanin na karawat ibinuhos ngunyan ni Sabadao na Division ana kabilugan 22 puntos tangani mana dadigdi bitbiton ana sinasabing nagkakaigwa
ni natabang sa titulo kan PLDT High Speed Highters sa day pagtrayumpo kan Capital Solar Spiker sa laog kan na tulong seat 25-22, 25-19, 25-23 sa pagpapadagos kan na 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference duman sa Araneta Coliseum na nagpuon kasudmang aldaw kan na Lunes. Kinulikta ni Davison ang sarong 15 atake asin na 7 block sa tanganing liwat na digdi panginutan ana Tor asin man invitational champion sa high speed highters sa pagkakaigwa ni na pagsalukan liderato kan Paul A. Katukad kan bagay na ni nagtabang man si import Anastasia Bibikina na may 15 puntos asin na Kim Kianadi na nagtagama man ni 10 puntos. Maray ang kamugtakan matapos kinakaipuan na iluwas sa Capital One Solar Spiker Libero Roma May Durumal sa sarong stretcher parayo sa fleeing court sigun paman sa nasambit ng grupo kan Team Pilipinas. Yanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, ako po si Jonel Cuba, mabalos po kan sa pong pangantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga po sa ito kapos, ako po si Jonel Cuba. Sa detalye so headlines kita kan na mga barata sa lado lokal. SDO Area City nag-abot ni na donasyon sa eskwelahan na grabing na distruso kan bagyo dumanda sa probinsya kan na Masbati. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, kainot-inuting prestigyosong Outstanding Accounting Office Award iginibo asin man itinao sa Municipal Accounting Office sa sarong probinsya o sa sarong LGU sa Bicol. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, padagos na pagatod ni natabang asin na family food packs kana opisina ni Governor Erly Villafortia asin Congressman na Huri Bata sa mga pamilya dumada sa Del Gallego, Camarines Sur. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Governor Elry Villaforte nagpahayag na dapat digdi hilingon man ada mga naitaong tabang ka na gobyerno bako lang puro sa naman pagtuyaw ang dapat nagibuhon. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal preparado na mag-serbi sa banwaan and mga miyembros kada Philippine National Police o PNP sa Kabikulan. Yan ang mga headlines kan mga barata at mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdo. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa detalyes kan mga bareta, ako si Junel Cuba. Mapuon na sa Oktubre 21 sa gunang 29 kan bulan kan Oktubre 2025 ang recruitment processing para man sa mga bagong aplikante na gustong maging patrolman asin patrolwoman sa liderato kan Philippine National Police o Police Regional Office No. 5 kabali na ang PNP sa Camarines Sur. Ini ang inot na lakdang pasiring sa makabuluhan na karera sa pagserbisyo sa publiko sarong propisyon na kung saan nagtutulod nin katuninungan karahayan asin man kaligtasan kan mga namamanwaan basado yan sa pahayag ni Police Colonel Virgilio Ulalya ang PNP Provincial Director kan PNP sa laog kan probinsya nin Camarines Sur kasumpay kaniya pig-ing kaminar asin pinag-agda ang gabos na kwalipikado asin dedikadong mga Pilipino Bicolano taga probinsya kan Camarines Sur na may puso para man sa serbisyo na samantalahon ang pagkakataon na iniya maging parte kan sarong disiplinadong profesional asin tapat na organisasyon. Ang pag-apply libre asin na sulamenting official na recruitment channel kan PNP lang isinasagibo ang bilog na proseso digdi sa PNP sa Camarines Sur o sa probinsya ng Camarines Sur. Ang mga aplikante pwedeng magpasyara sa parte mismo kan PNP Provincial Office na yaon ang opisina sa Concepcion Pequeña, Naga City. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal maabot sa 6 milyon pesos na kantidad kan illegal na droga ang nasabat kan PNP sa Kabikulan sama sa pinakusog na anti-drug drive sa padagos na kampanya kan kapulisan laban man sa illegal na droga nasabat sa bilog na Rion Bicol ang nagkakantidad na 6 milyon pesos na kantidad kan illegal na droga yan po na Oktubre 6 sa gudnang Oktubre 12, 2025 sa laog kan sarong simana na isagibo ang 36 na operasyon na nagresulta kan pagkakadakop kan kabilugan na 44 mga suspetsado kabali digdi ang 5 mga high value individual asin na 33 na mga street level pusher. Pinagkakarkulong aabuton sa 910.73 na gramo kan shabu asin igwamanin 5.50 na gramos kan marijuana ang nakumpiskar sa laog sa nanin sarong simbanang operasyon. Sabi kan Police Regional Office No. 5 na isagibo ang pinakaimportanteng operasyon sa banwaan kan Pili Camarines Sur na
kakumpiskara kanda nagkakantidad ninda haros sobra sa 5 milyon pesos sa paagiman kan Regional Police Drug Enforcement Unit nakasunod sa operasyon. Ang ibang probinsya na nagbunga maning kadagdagan na resulta kabali na ang 500,000 pesos na illegal na droga na nasamsam kanda PNP sa Camarines Sur. Sharing man 125,564,000 duman sa Albay, 56,603 na kantidad sa Camarines Norte, 30,770 pesos sa Siyudad Canaga, 12,990 pesos sa Sorsogon, 2,720 duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Catanduanes. Sabi kan PRO5 padagos ang presensya kan mga kapulisan asin pakikipag ulay sa mga lokal na gobyerno asin komunidad, sharing man mga stakeholders na magdanay sinda na determinado sa saindang misyon na magdanay ang katrangkiluhan, karahayan asin ligtas na komunidad sa intirong Kabikulan. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Mrs. Dakop sa bypass operation dyan sa Barangay Mabulo, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Dakop ang sarong Mrs. sa Gilibong bypass operation kasuma yan sa Barangay Mabulo. Nangyari operasyon 1:15 ng paghapon sa silambit ng barangay. Nabisto ang suspect na si alias Chubi, 39 anyos, may agum kansong 3 pillar site sa Barangay Triangulo. Ang silambitang operasyon kontra illegal na droga, ginibukan pinagsarong pwersa kan NCPO na pinamamayan ni Police Lieutenant Colonel Aldin Orqueta, City Drug Enforcement Unit, PDEA Camarines Sur, asin Police Station 5 kung saan nakumpiskarigdaan 10 pidasong hitsin plastic sachet na may laog kan pinagtutubulang shabu na may gabat na 2.5 grams asin kilakar kulong 17,000 ang kantilad. Nasa kustodiya na kan Police Station 5 ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bilang parte kan selebrasyon kan Senior Citizen Day, dinara kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pangiginot ni Governor Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur, ang Provincial Health Office asin man ay Clinic on Wells sa Iriga City tangani man magsagibok kan pinagapod na ay medical mission para mada sa mga namumutanda na mga senior citizen, mga lulo asin na mga lula na grabing kaugmahan kada nakinabang sa libreng eye check-up asin man na libreng salming na pinagatatao kan opisina kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur sa paagiman kan eye clinic on wheels na pinagdarado man sa parte mismo kan siyudad kan Iriga. Orog na kadakol anda nahaluy nang mamauot na magpailing ka na sa indang mga mata na kadakla na mga senior citizen, mga lulo asin mga lula alagad kapus sa kwarta tangani man na makapag-konsulta asin na magkaigwa ni na libreng salming apwara kan na-receive nindang libreng medical asin dental check-up, mga bulong asin man mga gabot ni na ngipon, vitamina asin man na maintenance medicine para sa indang salud daiman nalingawana an wellness service arog ka na libreng pagtusar, pag-manicure asin man na pedicure na ugma ana mga nasambit na nga mga lula asin man na mga lulo kan linigan kan mga manikurista an sa indang mga kuko na an ibangani garadan na. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, NFA Camarines Sur inasigurar na marahi ang kalidad kan pinapabakal na 20 pesos na klase nin bagas. Darrell Banyas sa detalye. Ipinahayag ka National Food Authority digdi sa probinsya ng Camarines Sur na presenting pigsusuportaran ninda ang programa kan Department of Agriculture na 20 pesos sa kada kilo kan bagas kung sain mas prioridad na mapabakalan iyo ang mga vulnerable sectors. Katakod kayo ni tinawan doon kan sinabitang ahensya na padagos ang pagbabakal kan baratong bagas partikular na sa mga paraoma, mga miyembros kan 4Ps, PWD, asin sa mga minimum wage earners. Mientras tanto tangarig makakuha o makapag-approbetsel kan programa, kinakaipuhan magpresentar ng identification card bilang patutuo na nasa vulnerable sector ang si Isayman na mabakal kaini. Tiglinaw pa na magayon asin maray ang kalidad kani pinapabakal na bagas alaga daiman ini maikokomparar sa mga commercial na bagas kuni tayo nigikan sa paroy na nakatambak o nakasaray pirang bulan sa mga bodega ka National Food Authority. Tig-asigurar man na sinambitang ahensya na salbadong kakanon kan publiko orog nata malikay man sinda sa pag-abot sa mga pagtigbabakal na paroy gikan sa mga parauma igdi sa probinsya. Sa ngunyaning kaso igwanin na reklamo gikan sa nabakal na bagas, pwede na ang magpasiring sa ilang opisina tangarig na masolusyonan ang sinambit ng problema. Dagdag na baleta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas pinakusog na medical mission sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Mas lalong tinatawanin atensyon ngunyan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagiginot ni Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man ni Congressman ni Congressman Luigi Villapuerte saro sa mga panginot na mga programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Iyo an mas paiwason asin mada mas pakusugon an mga medical mission sa manlaylay ng mga parte kan probinsya ni Camarines Sur tangani man na maserbihan an mga namamanwaan kan probinsya sa paghiling asin mada pagkakaigwa ninda pagbulong kan mga kamatian kan mga residentes sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Hobeto kani namatawanin atensyon ang pangangaipo sa parte mismo kada salud sa kada probinsya ni Camarines Sur urog na sa mga sinasabing mga kamatian asin kulang pinansyal nakakayahada sa pagpapasiring sa mga hospital asin mga doktor tangani man naman kapag pa-check up sa panginginot ni Governor Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin Congressman Migs Villapuerte mas pang pinahiwas asin pinakusog ang mga serbisyong pangsalud para man mas dakol pa na mga residente sa laogan probinsya kan Camarines Sur an matawanin serbisyo dahil pa sa nanahaloy kan nagtalikod na daw isinagibo kan Kapuarte Healthcare on the Go Medical Mission ada pinagdumanan iyo an barangay kan Montserrat sa Banwaan kan Magaraw Camarines Sur bilang taunin na doon sa mga may mati na mga residente sa nasambit ng lugar. Apwera kan libre ng konsulta sa indang mga salud, nagkaigwa pa ni na libreng pagtaunin medisina, vitamina, asin iba pang serbisyo ang ipinagpaabot kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Governor Elry Villapuerte. Iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal, pinagpahayag ni Camarines Sur Representative Migs asin man Luigi Villapuerte ang sa indang umawa sa pagpasa kana mga overseas Filipino workers OFWs sa expanded na pambansang pabahay para man sa Filipino 4Ps program
o 4PH program sharing man sa rental subsidy initiative na igwanin katuyuhan na digdiya mailipat ang mga informal settlers family sa ISF na naninerbihan sa mga peligrosong mga lugar sigun sa nasambit ng magtugang na congressman na si Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte. And duwang programang ini ang mataunin suporta sa objeto ni President Ferdinand Marcos Jr. nagibuhon mas inklusibo asin man na abot kaya ang mga proyektong pabahay kan administrasyon urog na para sa mga pamilya na mga trabador asin hababaan sa indang mga income o sweldo. Ipinagpahayag kan Department of Human Settlement and Urban Development DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na ana pagbali sa OFWs sa 4PH ana bako lang subuot aksyon asin kasimbangan sa pangangaipo sa istaran kundi pagbisto nin importansya sa ambag kan mga migrant workers asin pagpapasenso kan Pilipinas. Kasabay kani pinagpayag kan DSUD na magalalansar kan rental housing program katabang ang mga local government units LGUs tangani man na matabangan ang mga pamilyang kinakaipuan na maiibakwar o mailipat sa mga delikadong mga lugar sarong pilot project ang pinagaadalan sa Quezon City partikular na duman sa UP Diliman. Pigrekomenda kan mga Villafuerte na magkaigwanin maximum na 3,500 bulan-bulan ang renta sa subsidy para man sa gabos na mga benepisyaryo sa irarom kan pinagsasabing House Bill 1989 nakakaresibi nin temporaryong tabang sa arkila kan mga kwalipikadong ISF maantang pinagpipreparar ang sindang paglipat sa mga paharong kan gobyerno. Ang National Housing Authority NHA ana nanginginot sa pagbusisi kan mga kwalipikadong mga benepisyaryo asin makikipag-ulay sa mga ahensya tangani manadigdiya maaraman ang mga lugar na pwedeng patindugan kan mga housing project. Ang prosopistong ini ana kainot-inoting isinulong ni dating Congressman asin ngunyan Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur kan ini saro pang Congressman na minarepresentar kan segundo distrito kan probinsya kan Camarines Sur bilang parte kan padagos na advokasya kan pamilya Villafuerte para man sa disinting istara na huharong kan kada Pilipino. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal dai pa sa nanaloy pinagpahig ni Camarines Sur Governor Luis Ery Villafuerte na digdi o ni Governor Luis Raymond Elry Villafuerte na ana mga flood control projects ana bako lang basta mga proyekto kundi proteksyon para sa parte mismo kan mga harong kabuhayan asin man puturo kan mga namamanwaan magayon na hilingon asin dangugon ana kaputan gabos na mga proyektong ini ana perming para sa proteksyon kan tao asin ginagamit bilang parte kan sinasabing korupsyon political asin interest mantang ongoing ang mga investigasyon mapadapita sa subot anomalya sa flood control project sa Pilipinas nangapudan ngunyan si Governor Elry Villafuerte na daipaglingawan ang good side kan mga arog kaning mga proyekto pero daiman delikado ini baka man sa sobrang pagtaunin good side ini ana na lilingawan na kana hanapon an accountability, transparency asin paggamit kan pundo kan banwaan kung tunay na obeto kan mga flood control project asin na proteksyon dapat mahiling sa mga resulta, matibay ang mga infrastruktura, maray ang implementasyon asin na konkretong benepisyo sa mga komunidad.
Anda problema dakol subuot na mga proyekto ang sinasabing unfinished asinda hababaan kalidad kaya imbis na makatabang urog nang nagbubungan in perwisyo totoong proteksyon para man sa mga namamanuan asin bako lang dapat sa pagpapatindog kan mga diki o ana pagpabulos ni na semento ini dapit man sa unistong pagkakaigwaning gobyerno o hanis governance asin tunay na serbisyo publiko sagud ng mayo nin malinaw na pananagutan sa kada piso na ginagastos an linya kan proteksyon an sa buot bako manin na proyekto asin magdadanay na magayon soundbite pero kulang sa lado kan na ebidensya. Kasumpay kani pinagapahayag ni Congressman El Villapuerte na magdadanay ang mga proyektong marhay sa laog mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur. Dakol pang mga proyekto ang isusulong kan mag-aramang Villapuerte tangani man na mapakinabangan kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur ini sa tabang man ni President Bongbong Marcos na kung saan ang probinsya kan Camarines Sur saro sa tinatauanin dakulang pundo tangani man na digdi magibo ang mga proyekto na kung saan digdi sa na may hiling mayo pa sa ibang lugar kan Pilipinas. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaong dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa dupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.